mahal kita, Joy. Nakanood na ba ang lahat nitong pinakahihintay na sequel ng 2019 blockbuster hit movie na Hello, Love, Goodbye, ang Hello, Love Again? Hindi naman siguro masamang humingi ng isa pang chance. I'm sorry, but I don't give second chances. Na pinagbibidahan ng box office tandem ni Catherine Bernardo Dito na naman ako. at Alden Richards. Do you want me to leave? Ang pelikula na nga, nag-hello na rin sa 1 billion pesos gross sales. Ang una at natatanging Filipino film na nakaabot nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa totoong buhay, meron palang love story na mala Hello, Love, Goodbye at Hello, Love Again? Sa post na ito sa social media, kinakiligan ng mga netizen ang pagkakahambing ng love story ni na Ethan at Joy sa kwento ng uploader na si Kim at Jaren. Pati mga lugar sa Hong Kong na pinasyala noon ang magkasintahan hanggang sa naganap na wedding proposal, pareho raw sa mga filming location ng cast din. I know from Hello, Love, Goodbye, nakarelate na talaga ako doon ng malalim sa story. And I didn't expect na mas makakarelate din pala ako dito sa continuation na movie. College daw nang unang magkakilala sina Kim at Jaren. Pero imbes na love at first sight, parang hate at first fight pa raw ang nangyari, ala Joy and Ethan. Nung nakita ko po si Jaren sa school, nayabangan ako kasi yung aura ni Ethan doon is almost the same as kay Jaren. So medyo bossy, medyo mahangin. Sa tuwing magkasama ng araw sila, hindi na raw nila maiwasang magkapikunan. Pinadala kami ng school sa isang leadership conference sa Batangas. Laki ng sombrero niya. Gusto ba ito pupunta? Pakakala niya mag-a-abroad kami. Bakit sobrang dami pandala, tas ako pa magbubuhat? Pero ang kanilang samahan, unti-unting nagbago. Dahil parehas sila ng simbahang pinupuntahan at grupo ng mga kaibigan, naging malapit na rin sila. Doon namin mas nakilala yung isa't isa. Hindi namin namamalaya na tumatagal na pala ng ilang oras yung pag-uusap namin. Hanggang sa isang araw, si Jaren may pinagtapat kay Kim. Nag-confess siya sa akin na mahal niya raw ako. Kung paano sinusuporta ni Ethan noon si Joy. Ginagawa ko rin yung ginagawa ni Ethan na naghahatid sundo sa mga racket niya, inaalalayan sa mga gamit. At saan pa nga ba sila unang mag-out of the country? Kundi sa Hong Kong kung saan nagkakilala sina Joy at Ethan. Pero ang pakay raw nila bukod sa travel ay mabisita rin ang ina ni Kim na isang overseas Filipino worker o OFW. Welcome to Hong Kong Island! First day pa lang, may pakulo na pala siya. Ayan, nakikita niyo sa likod, hold on. Yung same location where Ethan proposed to Joy, yun din yung same location na nag-propose sa akin si Jaren. Pero tulad ni na Joy at Ethan, hinila rin sila ng buhay sa magkaibang direksyon. Dahil si Jaren, planong mangibang bansa, habang si Kim gustong ituloy ang negosyo sa Pilipinas. Nung napanood ko yung scene na kinakailangan na nilang mag-let go ng isa't isa because of their different priorities, sobrang nakarelate ako at saka naiyak ako kasi wala namang may gusto ng goodbyes. At ang turning point daw ng relasyon nila ay nang maparelisa ang ama ni Jaren. Iba talaga pag nandun ka na sa point na parang pinagsakloban ka na ng mundo, na wala ka ng halos makitang pag-asa. So you want to break out of it. Andun ako sa point na yun, and that led to our break. Pagkatapos nilang maghiwalay, tuluyan din nilang pinutol ang kanilang komunikasyon.
Binlock ko siya, pati halos yung mga common friends namin and family, ayoko makita. Kasi alam ko that it would really be hard for me to move on kapag meron pa ring mga traces ng ganun. That is the first time that I cried about our relationship. I'm carrying that burden for a long time. At noon na ngang panahon na pareho silang nagmo-move on, saka ipinalabas sa sinehan ang pelikulang Hello, Love, Goodbye. Sabi ko, okay, baka makarelate tayo dito. Yun, nanood ako mag-isa. Yun yung isang breaking point ko nung napanood ko yung movie. Para akong baliw sa sinehan na pinakamalakas yung hagulgul ko at hindi ko maitago. Kasi talagang sobrang masakit siya at sobrang lungkot ko. Hello. Hello. Love, masama ba kung hingi ako ng second chance? Sorry Alam mong hindi ako nagbibigay ng second chances. Gusto kong bumalik sa dati, Joyce. Wala na si Joyce. I'm married. Eh di wag. Goodbye. Eh sino kaya sa kanila ang nag-first move pagkatapos ng movie? That time, I have an urge to reach out sa kanya. Nung kinonta ko siya, simple lang yung text ko sa kanya actually. Hello, can we meet? Parang ganun lang. Walang explanation. Kasi sabi ko, kung ramdam niya yung nararamdaman ko, I do not need to explain why we need to meet. Sinabi ko lang, okay, magkita tayo. Ako na yung nag-set kung saan. Nag-usap kami, we had dinner. Gusto mo ba akong umalis? Gusto mo ba akong magstay? Baka kasi iwan mo na naman ako katulad kanina Akala ko kasi, ikaw si Joyce eh. Hindi ka pala si Joyce. At pinagbigyan na nga ng tadhana ang kanilang second chance dahil sina Jaren at Kim nagbalikan. Nung nag-break kami, dun ko mas na-realize na kailangan ko pala siya. Mas gugustuhin ko pala na kasama ko siya na may pinagdadaanan kami kesa yung sosolohin ko lang yung problema na mag-isa lang ako. Matapos na nga ang isang taon nang muling magkabalikan, natuloy rin ang naudlot na kasalan. At sa showing nitong Hello, Love Again, magkasama na silang nanood. Sana all talaga. Love is sweeter the second time around. Kasi that second time around, you already had a lot of learnings that you will carry sa relationship ninyo. It will definitely not be the same because it's gonna be better. Sa buhay, minsan, kinakailangang pansamantalang mag-goodbye. Para ang pag-iibigan, muling mag-hello sa panghabang buhay.